Kaya sabi ko, nilet ko yung mga tao na nakasama ko na matagal. Inisip ko, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? So, thank you. So, ayun po. So, yun nga nung nakita ko yung mga pictures, sabi ko, grabe pala yung mga plano ni Lord sa buhay. Sa buhay natin, no? Na hindi natin maiisip kung ano yung mga next plan niya, yung mga gusto niya gawin sa atin. Kaya sabi ko, kagabi, as in, nagkulong lang ako muna sa kwarto noon. Tapos, nag-pray lang talaga ako. Sabi ko, Lord, ikaw na talaga yung bahala. So, dahil nga, nagtagal na ako, so I will still be here and continue to serve you, Lord. Kasi I've been asking and seeking for your signs, and yun nga. And super thankful ako na hanggang ngayon dito and continue serving the Lord. So, yun lang po. Kaya ang lahat ng papuri at pagsamba para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah, Lord. Amen. Parang may magpapaano mamaya, magpapa-milk tea. Ay, ice cream daw. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, Sister Jai, no? Sinong mag-aakala na magpapang-abot tayo dito? I'm so blessed with your life, sister. Kasi bilang isa ka pang youth, talagang you are not distracted by this world. Instead, you are trying to focus. You're keeping your feet on the ground and focusing on God's word. Naano ko si Sister Jet tuwing nagkakakwentuhan kami, no, sa personal man yan or about sa pagbi-ministry, talagang walang, kung sa tuwing mag-uusap kami, walang pagkakataon na hindi ako maa-amaze sa buhay ni Sister Jai. Kasi bilang isa pa siyang youth, no, marami siyang pwedeng pagkaabalahan pa eh. Pero talagang fino-focus niya na, paano ba yon sa English? Yung talagang kinikip up niya ang sarili niya to focus on the word of the Lord, on the works of the Lord, not the works of the world. God bless you, Sister Jai. Sino pa po, mga kapatid, ang meron pong patotoo, no? Alam ko, ayaw nyo pong alam ko nahihiya kayo, pero pag anak kayo ng Panginoon, pag kapatid namin kayo, tayo yung mga Christian, wala na yung mga hiya-hiya, dapat makapal na yung mukha. No? Ay, meron po ba? Meron po bang patotoo si Pastor RC? Ako po, humanda na po ang tissue. Amen. Actually, hindi talaga ako mahilig patotoo eh. Hindi talaga ako mahilig mag-testimony, tatayo dito sa harap para ano. Kasi everyday naman lahat ng nangyayari sa buhay ko, simula nung nakabalik ako sa Panginoon ay pinagpapasalamat ko na sa Kanya. So, siguro isa sa pinagpapasalamat ko is yung aming bunso, si Catriona, is naging successful yung kanyang 7th birthday nung Friday. Pasensya na sa iba kung hindi na na-invite kasi hindi rin kayo makakapunta, layo eh. Taga Parview kami. Parview kasi kami, kaya ganun. So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi God will provide talaga. No, hindi namin minsan hindi pumasok sa isip namin na ganun eh. Na yung alam niyo kasi nung bata pa, nung maliit pa ako, yung 'di ba, nakwento ko naman na sa inyo yung mother ko namatay. Ano pa lang ako, grade 4. No? Tapos maaga ring nawala yung tatay namin. So yung mga time, kahit nung mga time na buhay pa sila, yung word na birthday, hindi yan. Parang lang yan sa amin, parang ordinaryong araw lang yan sa amin. Pag sinabing birthday, ano nga yung birthday mo? Parang ganun lang yan nung time namin, malilit pa kami. Lahat kami magkakapatid, ganun. Ang isa lang yung naalala kong
pinaghandaan namin ng birthday, yung medyo maisip na ako, na nakakaalala na. Yung bunso namin kapatid na babae, si Gladys. Siya lang yung naalala kong pinaghandaan namin, pero 5 pansit canton sa kadalawang buns lang yun. yung tawag dito, handa namin ng time na yon. So, kaya nga, nakaka-amaze din yung Panginoon kasi, yan, simula nung nagkapamilya ako, talagang di ko, tawag dito, sinabi ko rin sa sarili ko na yung mga napinagdaanan ko before nung maliit pa ako, never ko ipaparana sa mga anak ko. So kaya nga kahit na yan, mga batang yan, ang bira, every birthday may cake. So tayo nung panahon natin, talagang walang ganyan. May Jollibee, kakain nila kung anong gusto nilang kainin. So kaya ayun, salamat sa Panginoon dahil dumating yung sa punto ng yung time na gano'n na ipoprovide namin mag-asawa yung pangangailangan ng mga bata. So, kaya salamat din sa Panginoon at yun nga, sa kabila ng may mga di natin inaasahang problema, pagsubok sa buhay, ang paglilingkod naman sa Panginoon is hindi laging nasa kaligayahan ka, nasa okay ka na sitwasyon. Susubukin minsan at susubukin tayo talaga. So, salamat sa Panginoon at isa lang naman ang gusto kong ipanalangin pa sa Panginoon na sana is lumaki kami na masubaybayan namin lumaki yung mga bata na nasusubaybayan pa namin. Na hindi sila matulad sa, lalo na sa akin, na lumaki na kung saan-saan. NPA ako nung kabataan ko eh. Wala akong permanenteng address talaga. Minsan nasa ganito akong bahay ng tiyuhin ko. Kami magkakapatid, hiwalay. Tawag dito. Yung bunso, nandun sa Bulacan. Ako, nasa Surigao. Yung panganay namin, nasa Bicol. Ganun yung sitwasyon namin magkakapatid. Dahil nga sa maaga kaming na wala na magulang. So, ayun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil sa time na to is, at pinagpipray ko rin na sana yung mga hindi mangyari sa mga bata yung mga pinagdaanan namin na gano'n. At sana sa mga anak ko, kanila matmat, at doon na rin sa bunso kalakatkat. Isa lang naman ang message ko sa inyo is suportahan nyo lagi yung isa't isa. Kasi pag dumating yung time na wala na kami, walang ibang magtutulungan kundi kayo lang din. So, yun lang. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pastor, you are training your children to be children of God. We see that in you. God bless you, Pastor RC. Kung wala na pong ibang magpapatotoo, hindi naman po ako I will not hesitate as well. I will take the opportunity to also give my testimony. No. This very week, nung last week, merong mga challenges, merong mga emotions, mga bursting emotions na nagbigay ng konting shaking sa buhay ko, sa aming mag-asawa. Pero natulungan kami ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mercy and grace. It was being solved. And this week, meron na naman yung pagiging ina ko na naman sa aking mga anak. So talagang pag
nanay ka ng mga maliliit na bata, talagang mapaparoar ka talaga minsan. Roar. Sabi nga ng mga kananayan ko dun sa school, naku mami, parang di uso ang gentle parenting sa atin, no? Kasi kukulit ng mga anak natin. Sa isip ko naman, oo nga, nung panahon nga nung 90s, mga 90s kids, yung pasagot ka pa lang sa magulang mo pero may may lumilipad ng tsinelas sa'yo. Yung ganong parenting style naman ng mga magulang. Ako naman, sinubuk ako ng Panginoon this week sa aking panganay na anak kasi talagang lapatan ko talaga siya ng kamay dahil nagkaroon siya ng mga pagkukulang sa eskwelahan bilang estudyante. Tayo bilang isang magulang, magsiset tayo ng sa anak natin, ng rules. So, nakitaan ko siya ng konting pagkakamali, ako naman nag-burst na naman ako ng emotions. So, napalo ko ang aking panganay. Buti na lang nandyan yung aking buting nanay. Tsaka ito na naman, always na naman mention, yung aking husband, no? Talagang palagi ko i-mention to para siya naman mag-testimony. Talagang hindi to scripted. Scripted pala. Kasi kung hindi nila ako talagang pinaalalahanan, di ko siguro mapipigilan yung sarili ko na baka yung anak ko magtampo na sa akin ng tuluyan. Sinabi man sa Biblia na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kasama na yung pagpapalo dun. Pero wag naman sobra-sobra, parang sinabi ni Lord sa akin yun. Wag naman sobra-sobra, Aliona, kasi bata pa yan. So, namulat ako dun sa pagpapaalala ng aking mama at saka ng aking husband. And at the same time, yung verse na yun, hindi ako iiyak, Pastor Asi, Kasi, ang bata, talagang magtatanim yan ng love if you are giving him love. Magtatanim naman yan ng sama ng loob kung ang itatanim mo sa kanya ay puro sama ng loob, puro galit. So, let us, mga parents, I'm encouraging you as well, hindi lang ako sa sarili ko. Let us be an example to our children, no? Na makita nila na, ay si mama, meron siyang takot sa Diyos, so ako dapat magkaroon din ako ng takot sa Diyos. Kaya, gabi-gabi nagkakanta kami ng Read Your Bible, Pray Every Day, Pray. I'm so blessed yung dalawa kong anak. Talagang kumakanta yan, tsaka yung kantang Jesus is in me and Jesus is in you. Talagang chorus kami niyan bago kami matulog, and then nagpe-pray kami. Ako nagli-lead, minsan si husband, tapos susunod yung mga anak ko. So, thank you Lord kasi ikaw lang po ang laging nagpapaalala sa aming mag-asawa na hindi namin dapat isipin na ang pagiging magulang ay nakakapagod. Hindi nga napagod yung mama ko at papa ko. Dapat kami din. And we should love our offspring. Yung pagmamahal na walang hihinging kapalit, na hindi namin sila gagawing investment. Ay, charot. Hindi. Mahalin namin sila ng buong puso na kung anong kaya naming ibigay. Tama yung sinabi ni Pastor RC. Para ma-realize nila paglaki nila na, alam yon, sila at silang magkakapatid, magkakaramayan, at kami na kanilang mga magulang ang kanilang example. So, kung anong sinet namin example sa kanila, magiging ganun din silang magulang paglaki. So, binabalik ko lahat ng papuri at pagsamba sa Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon po, hindi na po tayo magtatagal dahil po, time check, 5:36. Tayo po ba ay handa nang kumain? Ay, si Pastora lang po ang ready kumain. Tayo po ba? Hindi po pagkain na hindi po yung yung fellowship natin, yung meal, yung
salo-salo, hindi po yun yung ibig kong sabihin. Let us eat spiritually. Makinig tayo ay makikinig na ng kanyang mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Tayo ba ay handa na mga kapatid? Amen. Nakaprepare na ba ang inyong kutsara at tinidor, ang inyong ballpen, ang inyong notebook, ang inyong mga Biblia especially? Dahil tayo po ay makakapakinig na ng kanyang salita sa hapon na ito na i-deliver ng walang ibang good provider ng tahanan ni Sister Janine. Ang kanilang, base nga sa pag kami nag-uusap ni Sister Janine, no, itong kanyang mister ay talagang it's an example of refinement. Talagang nire-refine ng Panginoon ang buhay nitong ni brother na to. Naway mabless po tayo sa buhay ni brother at naway mapakinggan natin ng buo. Huwag po tayong umalis, huwag tayong bumaba. Kung tayo magugutom, may kainan po tayo mamaya. May tubig na po dyan, oh. Bless the Lord. Praise God. Meron na po tayong tubig. Mainit at malamig po yan. Huwag na po tayong bumaba, no, para bumili ng milk tea. Charot lang. Kung hindi mapipigilan. Pero kung kaya naman ng water lang para talagang makapakinig tayo at mabless tayo sa salita ng Panginoon. Stay in your seats. And hindi ko na papahabain pa. Let us clap for our brother in Christ, Brother J.M. Lontayaw, to deliver us the message of our Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na it's a privilege na tayo po ay maatasan ng ating mahal na pastor na maghayag ng kanyang mga salita. Sa akin personally, parang iniisip ko pagka every time na ina-assign ako ni pastor, sabi ko, dapat na ba akong mag-share ng word of God. Pero syempre, we do trust and believe kung sino yung tao na nilagay ng Panginoon para maging leader. Siguro may nakikita si pastor na meron sa atin na nakapag-decide sa kanya na tayo po ay maatasan. But it's always been a privilege and honor to share the word of God. So sa hapon pong ito mga kapatid, tunay nga na yung mga patotoo ng bawat isa sa atin, no? Hindi ko alam kung nag-sneak peek ba sila dito sa i-message ko na salita ng Panginoon, kasi lahat ng mga testimony from Sister Jai, kay Pastor Arce, kay Ate Alona, lahat ay may kinalaman dito sa salita ng Panginoon na ating tutunghayan. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po munang lahat ay makibukas ng ating mga Biblia sa Book of James chapter 1 verse 2. So sabi po dito, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." So bago po tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo pong lahat ay lumagay sa diwa ng panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, sa oras na ito, Lord God, kami nga po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Father God, sa dakilang araw na ipinagkalob nyo nga po sa amin na ito. Napakagandang sa araw na ito, Panginoon, nabasa po namin ang inyong mga salita. Nawa, Father God, through your words, Lord God, kami po ay mapalakas, Lord God. Gamitin nyo nga po ako, Lord God, upang maging daluyan ng pagpapala, Father God, na maihayag ang inyong mga salita, Lord God. Teach me what to say and what not to say. And Father God, I also pray na gawin nyo nga pong matabang lupa
ang puso ng bawat isa sa amin na makikinig ng seed of your word, Father God. Nang sa gayon, pag ito po ay natamnan ng seed of your word, ito po ay lumago, ito po ay mamuhay, mamunga, Father God, sa aming buhay. Hindi lamang po namin ito marinig ngayon, kundi maitanim po namin ito sa aming puso at maisabuhay po namin sa aming pagpapatuloy ng paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. This all we pray and ask. In Jesus' name we pray. Amen. So, mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, sa umpisa pa lang, talagang todong nag-effort ako kasi kahapon may maaga kaming lakad kasama yung worship team. Yan, sila Pastor Archie, sila Brother David, sila Brother Tanta, si Brother Oscar, si Sister Janine, si Brother Mark, na tutugtog kami dun sa isang gawain ng mga pastor. So ang aga po ng call time namin, hindi naman namin alam mag-asawa bakit every time na kami ay may lakad na maaga, kami po ay hindi makatulog dahil sa sobrang pagbabanding namin ng chikahan. Kasi mga kapatid, ako po din ay gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil nung araw before po nung maagang lakad na yun, nag-umpisa po kami na magkaroon ng family devotion. So natutuwa po ako kasi bilang anak ng pastor at pastora, lumaki din kami sa ganyang klaseng pamamalakad eh. Lahat kami ginagather, kami magkakapatid, marami kami magkakapatid, 5 kami, sobrang magmahalan ng aming mga magulang. So every time na may may devotion, lahat kami ipon-ipon. So natutuwa ako kasi dati bilang anak, nagpa-participate ako bilang anak, pero ngayon bilang magulang sa encouragement din ng aking may bahay, si Sister Janine, ay sinimulan po namin yung family devotion at sobrang nakakataba at nakaka-blessed sa puso na nasimulan namin ito. At pagkatapos nga nung devotion na yon, doon kami hindi nakatulog kasi sa sobrang sarap ng sharing namin ng Word of God. Inabot na kami ng 4:00 ng madaling araw. So ang call time namin, dahil susunduin kami ni Pastor RC, 5:30, tuloy-tuloy na, hindi na kami nakatulog dahil sa sobrang ganda ng usapan namin about sa Panginoon. And then after that, nag-practice kami. Akala namin maaga kaming makakauwi. So nung pag-uwi namin kagabi, mga 10 yata yun or 11, ine-expect ko matutulog na kami kasi wala pa talaga kaming tulog eh. Tapos buong maghapon na gumawa dito sa simbahan. Then naalala ko, ako pala yung magpipreach ngayon. Wala pa ako na pag-aaralan. Sabi ko, Lord, I feel guilty. Pero bumangon ako dun sa inihigaan ko at nag-effort nga po ako na mag-aral ng salita ng Panginoon. Tapos yung asawa ko, ginawan pa ako ng PowerPoint presentation. Pero hindi po tayo padadaig sa kilos ng kaaway kasi kahit nag-effort kami na pagpuyatan yung PowerPoint presentation, hindi naman pala gumagana yung TV. Pero sabi nga, doon sa nabasa namin doon sa nabasa natin sa James 1, 2-4, na dapat po tayo mag-persevere. So, sa oras po na ito, papamagatan ko po ang salita ng Panginoon na aking ibabahagi sa araw na ito na God has a purpose for your pain. Ulitin nga po natin. 1, 2, 3, go! God has a purpose for your pain. So, mga kapatid, lagi po nating tatandaan na habang tayo po ay nabubuhay, pain, Pastor, P-A-I-N, na habang po tayo ay nabubuhay, hindi po natin maiiwasan na tayo po ay makakaramdam ng pain. At hindi rin po excuse, mga kapatid, na since tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, ay hindi po to excuse para po tayo ay hindi makaranas ng pain. Sino po dito sa atin, mga kapatid, nakaranas? Open po tayo dito kung agree po kayo doon sa mga salita ng Panginoon na naririnig nyo. You are very much welcome to say amen or to react and everything. So, sino po dito sa atin, mga kapatid, na simula po nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, parang biglang lalong dumami po yung problema natin? Amen? Amen? Ayan, may mga nagtataas na nga. May salamat sa
Panginoon, sa buhay ni Ate Jai, ni Pastor Arce, ni Sister Janine, ni Ate Rejoice. Kanina, nagtaas ng kamay ni Mother. Purihin ang Panginoon. Welcome back, Mother. Purihin ang Panginoon at nagkita muli tayo. Pares na pares po kasi kayo ng hairdo ni Ate Alona, kaya hindi mapagkakamalan na magkapatid. Ay, mag-ina o. Grabe ang grace ng Panginoon sa buhay ni Mother kasi akala ko magkapatid lang tapos magnanay pala. So, yun mga kapatid, no, hindi po natin maiiwasan na tayo po ay makaranas ng pain. Well, in fact, mga kapatid, kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, mas lalo po tayong mag-expect na tayo po ay daranas ng pain at ng mga struggles and testing. Alam niyo po ba kung bakit, mga kapatid? Dahil po gustong-gusto ng ating kaaway ni Satan na tayo po ay pabagsakin. Sino po dito yung naging Kristiyano tapos po wala pong problema sa buhay, wala pong pain, wala pong struggles? Purihin ang Panginoon dito sa His name is Jesus. Tayo po ay nakakilala sa Panginoon at lahat po tayo ay nagkakaroon ng struggle kasi napakalaking question mark po niyan, mga kapatid, kung tayo po ay Kristiyano at hindi po tayo nakakaranas ng pain at struggle kasi that only means baka kakampi natin yung kaaway. Kasi ang kaaway, hindi niyan tayo aatakihin, hindi niyan tayo i-attack kung kakampi natin siya. So mapalad po tayo, mga kapatid. We are so blessed na kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon at nakakaranas po tayo ng mga pain, nakakaranas po tayo ng mga hardship, difficulties, sapagkat i-expect po natin na si Satan po ay pilit tayong pababagsakin. Alam niyo po ba kung bakit? Kung bakit minsan problemado ka na nga, tapos dahil problemado ka na, biglang nagkasabay-sabay pa yung mga problema. So for example, may problema ka sa trabaho, natanggal ka sa trabaho. Tapos pag uwi mo ng bahay, may sakit pa yung anak mo or may sakit pa yung asawa mo. And then, nung nalaman mo na may sakit yung asawa mo or yung anak mo, nalaman mo pa na wala kang pera. Mga kapatid, napakalaking problema po niyan. Pero dapat po tayong magpasalamat dahil napapatunayan na natin na hindi natin kakampi yung kaaway. Ibig sabihin, may resistance. So, ibig sabihin, pagka ganyan na sobra-sobra, nagkakasabay-sabay yung ating mga struggles, yung mga problema, yung mga pain, sinusubukan tayong pabagsakin ni Satanas. Baka meron po siyang nakikita na, for example, si Pastor Archie, sasabihin, dapat kong pabagsakin si Pastor Archie, dapat ko siyang tirahin ng maraming problema sabay-sabay dahil may nakikita si Satan na magandang future kay Pastor Archie, kaya dapat natin siya pabagsakin dahil lagi po nating tatandaan, mga kapatid, great testing or great problems will result to greater achievements pag nalagpasan po natin yung mga bagay na yon. So yun po yung sinasabi po dito. And sabi din po dito, mga kapatid, kung meron po kayong mga Biblia, basahin po natin sa 1 Peter chapter 4 verse 12. So sabi po dito, dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you or that has come you to test you, as though something strange happening to you. So mga kapatid, bilang pong mga tumanggap sa ating Panginoon, sabi po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 12, wag daw po tayong masurprise. So kailangan i-expect na po natin na meron talagang darating na mga challenges, mga problema, na mga pain sa ating buhay, regardless kung sa trabaho man yan o relationship natin sa ating asawa, relationship natin sa ating magulang, relationship natin sa ating mga katrabaho. Sapagkat dito po tayo sinusubukan ng Panginoon para po tayo ay palakasin. So kailangan every time, mga kapatid, I encourage each and every one of us na kapag nakararanas na po tayo ng ganitong mga pagsubok, sabi po dun sa una nating binasang talata, let us consider it pure joy. Kasi nakaka-experience tayo ng mga ganong klaseng pagsubok. Pero kahit may mga pagsubok tayo, kailangan po nating
magpatuloy or sa, ewan ko kung anong salita yun, sabi dito, padayon. Ano bang language yung padayon? Padayon. Or it means na magpatuloy or to continue. We need to still continue to trust God. We still need to continue to stay rooted in prayer. We still need to continue to lean to the community, which is yung ating church. And we still need to continue to fix our eyes on God. And we still need to continue to keep moving. Alam niyo mga kapatid kung bakit? Dahil ang pagpapatuloy na, for example, nakaranas ka ng pagsubok at dun pa lang sa maliit na pagsubok na yun, sumuko ka na, hindi natin ma-achieve yung greatest calling or greatest purpose sa atin ng Panginoon kung dun pa lang sa pagsubok na yun ay hihinto na tayo. Let's be inspired dun sa kwento ni King David. Di ba bago siya maging king, siya po muna ay isang shepherd na nagsishepherd dun sa mga sheep. At dahil po doon, siya po ay may calling sa Panginoon na maging hari ng Israel. Pero bago po siya maging hari ng Israel, marami po muna siyang mga trials, mga testing na kailangan pagdaanan bago siya maging hari. At isa na po doon ay ang Gulayat. So, siya po ay hindi soldier mga kapatid, no? Siya po ay isang hamak na shepherd lamang. Pero kahit po siya ay isang hamak na shepherd lamang, siya po ay ginamit ng Panginoon para itumba yung kalaban ng Israel, which is yung Palestine that time. At isa na po dun si Gulayat. Sa tingin niyo mga kapatid, kung nagpasindak ba si David dun sa kanyang problema, dun sa Gulayat na problema, sa tingin niyo po ba ma-achieve ni King David yung greatest purpose and calling sa kanya ng Panginoon? Hindi. So, kailangan mga kapatid, regardless kung maliit man na problema yan, malaking problema man yan, isang problema man yan, or sabay-sabay na problema yan, let us consider it pure joy kasi doon tayo sinisimulang i-test ng Panginoon, doon tayo sinisimulang palakasin. Huwag po tayong manghihina, kundi dapat po tayong mag-press forward, kailangan po tayong mag-move forward upang nang sa gayon ay maisakatuparan ng Panginoon yung greatest purpose niya sa buhay natin. Mga kapatid, hindi lamang po si King David, kahit po ang ating Panginoong Hesukristo, si Jesus, siya po ay sinubok din. Natatandaan niyo po ba yung gabi na bago dakpin si Lord ng mga Roman soldier dun sa Garden of Gethsemane? Nananalangin ang Panginoon nung time na yun kasi alam ng Panginoon na napakalaking testing ang kanyang pagdadaanan, bubugbugin siya, duduraan, kukurunahan ng koronang tinik, lalatiguhin, ipapako sa krus. Alam lahat ng Panginoon yun. Pero anong sabi niya sa Panginoon? Kung ano ang kalooban mo, siya ang masunod. Siya ay nag-proceed or nag-pursue pa rin kahit alam niya na masasaktan siya. So sa tingin niyo po ba mga kapatid, kung natakot ang Panginoon dun sa mga bugbog, dun sa mga pahirap na mararanas siya, sa tingin niyo po ba we are already saved at this very moment? Hindi, mga kapatid. So yun, between life and death situation na yun, mga kapatid. Merong iba sa atin dito, nakaranas lang na hindi siya pinansin ng crush niya sa church. Hindi na ako magpapatuloy kasi yung crush ko, tinanguan kong ganun tapos hindi ako binati. Napakaliit na problema lang pero tayo ay natitisod. Yun na ang nagiging cause para hindi tayo magpatuloy. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay nanalangin na kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang masunod. Dapat po magkaroon po tayo ng ganyang mindset. Hindi po na kapag dumaranas po tayo ng mga problema, Panginoon, lagi naman po akong nagsisimba. Panginoon, lagi po akong nananalangin sa inyo. Pero Panginoon, bakit ako po yung hindi ininkrisan ng sahod? Nakikita ko po yung katrabaho ko, puro Facebook lang, yung nandun sa monitor niya. Tapos pagdadaan yung boss namin, i-alt-tab lang. Tapos siya pa yung na-promote. Pero mga kapatid, ano po ang sinabi ng Panginoon? Lahat daw po ng ating mga hardship, difficulties, pain, we consider it pure joy sapagkat behind those testings, behind those pains, behind those hardships, meron pong ginagawa ang Panginoon para po tayo ay i-prepare sa mas malaking layunin niya sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Actually mga kapatid, bago po natin
maisakatuparan yung pinakamalaking purpose sa atin ng Panginoon, kailangan po talaga nating pagdaanan yung mga ganitong klaseng problema. Pagka nakakita po kayo dyan ng mga man of God or men of God na talagang sobrang anointed sila dun sa ginagawa nila, sobrang napaka-effective nila dun sa ginagawa nila, mga kapatid, mind you, dumaan yan sa sobrang hirap na testing. Dumaan yan sa sobrang hirap na experience bago po nila makamtan yung ganong klaseng stature. So kung tayo po ay nagnanais na tayo po ay maging a mighty man of God sa kanyang ubasan, we should expect na marami po tayong testing na pagdadaanan, at the harder the testing is, the greater God's purpose is for us. So mga kapatid, lagi ko po kanina pa pinapaulit-ulit na kailangan po tayong dumaan sa mga pagsubok. We need to be pressed. We need to be pressed bago po tayo maging effective. Sa tingin niyo po ba, nagkataon lang po ba na yung time na nung gabi na si Jesus ay bago dakpin ng mga Roman soldier ay nandun po siya sa Garden of Gethsemane? Marami namang garden dyan eh. May Garden of Eden, may Mature Garden, merong hanging garden dun sa QC, dun sa North EDSA. Sa tingin niyo po ba, bakit sa Garden of Gethsemane si Jesus nanalangin? Alam niyo po ba kung bakit? Ito trivia lang. Lance here, gumaganon yung dun sa yung trending ngayon dun sa this is Lance. Halatang nang gagaya lang eh. Trivia lang po mga kapatid. This is just for your information, just so you know. Na yung Garden of Gethsemane po is marami pong olive trees. At yung olive trees ay nagpo-produce ng olive fruit. At yung olive fruit, kapag po siya prines, nagpo-produce ng olive oil. At yung oil, ano po ang spiritual significance po ng oil sa ating mga Kristiyano? Anointing. Ayan, yung anointing oil ni Pastora, kaya yun may spiritual significance kasi oil siya. Hindi naman pwedeng anointing lotion. Kailangan oil talaga kasi yun yung spiritual significance ng oil sa Bible. So, before po natin makuha yung product na kailangan nating makuha sa olive tree, na kailangan maging olive fruit at magiging olive oil, kailangan po siyang i-press. I-press para lumabas yung anointing. So, ganun po ang nangyayari sa atin mga kapatid kung tayo po ay dumadaan sa hardship, sa testing or sa mga circumstances, mahirap man yan sa ating buhay kasi tayo po ay pinipress ng Panginoon upang lumabas yung ating anointing, yung lumabas po yung skill sa ating buhay na kailangan nating magamit sa ika-advance ng kingdom ng Panginoon. Katulad po, practically speaking, katulad po ng musical instrument, halimbawa ito keyboard ni Brother David, kailangan po natin siyang i-press para magkaroon ng tunog. Pag hindi po siya natin press, kahit napakamamahalin pa po ng keyboard ni Brother David, kahit Nord Stage 72 pa yan, or kahit magkano pa yung bili niya dyan, hanggat hindi po siya ipinipress nung keyboard player, tutunog po ba siya o hindi? Hindi. So, mga kapatid, minsan, nafe-feel natin sa ating mga sarili, bakit kaya stagnant lang ako sa aking buhay Kristiyano? Bakit kaya matagal na akong Kristiyano, ganito pa rin ako? Kasi we refuse to face pain and testing. Pero mga kapatid, pag tayo po ay merong character na may perseverance po tayo, na even though dumadaan tayo sa mga pain, testing, hardship, ito po mga kapatid ay ang way ng Panginoon para ilabas yung kung anong meron tayo na magagamit natin sa ikalalaganap ng kanyang kingdom. Maging yung ilaw mga kapatid, pag naka-turn off yung ilaw, para magamit mo kung ano yung pinaka-purpose ng ilaw, which is na magliwanag, kailangan muna nating i-switch or i-press yung button. Ito, yung gitara, para makuha natin yung tamang chords, regardless kung G diminished minor
augmented 7 man yan or ano. We need to press it para makuha po natin yung tamang tunog. So mga kapatid, ang pressing po ay kinakailangan ng bawat isa sa atin para lumabas yung ating mga ability para magamit po tayo ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, sabi nga po dito, pag nakakilala po tayo sa Panginoon, we expect na magkakaroon ng breakthrough, ng blessing, ng miracle, pero we should also expect na para po tayo ay magamit niya, we also need to experience pain and suffering. Amen po ba mga kapatid? Amen. So even yung ating mighty man sa ating Bible, sino po ba dito ang nakakakilala kay Apostle Paul? Ayan, amen. Purihin ang Panginoon. So si Apostle Paul po, just to give you a brief overview, bago po siya maging apostol at maging mighty man of God, nagsimula po siya na siya po ay hindi naniniwala sa ating Panginoon. In fact, hindi lamang po siya hindi naniniwala sa Panginoon, kundi pinapatay po niya, pinipersecute niya, pinapahirapan niya yung mga taong naniniwala sa ating Panginoon. Pero gumawa ang Panginoon ng isang miracle sa buhay ni Paul para siya ay makakilala sa Panginoon. So after that miracle, siya po ay naging tagasunod ng ating Panginoon. At dun po sa paglilingkod niya sa Panginoon, sa tingin niyo po ba puro sarap lang yung na-experience ni Paul? Dahil pinaglilingkuran niya yung Diyos na buhay eh. Pinaglilingkuran niya yung Lord of Lords and God of Gods. So parang sa atin bilang literal thinking na since makapangyarihan naman ang Panginoon at siya ang ating pinaglilingkuran, ibig sabihin kapag kasumunod tayo sa Kanya, ibig sabihin madali lang ang lahat. Pero mga kapatid, mind you, sabi nga po dun sa ating binasa kanina, na para po tayo ay magamit mightily, kailangan po nating dumaan sa mga pain, hardship, and testing and trials. Ang Apostle Paul po ay nakaranas po siya ng grabing hardship. Kung maikakalendaryo lang ni Apostle Paul yung mga problema, pwede bang ganitong date ka na lang kita problemahin, or yung isa ganitong date na lang kita problemahin kasi may problema pa ako, pero hindi. Maraming problema kinakaharap ang ating Apostle Paul. In fact, sabi niya dito, when Apostle Paul is in Corinthians, they are being pressed every side. So hindi lamang po dito sa side na to, hindi lamang po dito sa side na to, hindi lamang po dito, hindi lamang po dito, kundi every side. Ibig sabihin kung sa salitang Tagalog na natin, bugbog sarado sa pressure si Apostle Paul eh. Pero ano po ang sabi niya? Sabi ni Apostle Paul, huwag daw po kayong manghina, kundi kung meron po tayong nai-experience na mga testing, mga hardship, mga trials, mga pain, lalo po tayong mag-pursue. Sabi po dun sa paulit-ulit na verse na sinasabi natin, mga kapatid, dun sa 1 Peter chapter 1 verse 12. Sabi nga po dito, if there's a pressure, there's an effect. So kung gusto po natin na maging effective tayo, kailangan po nating dumaan sa mga pressure. Sa normal human thought, mga kapatid, syempre ayaw natin na makaka-experience tayo ng pain, di ba? Kasi sobrang stressful pag dumadaan tayo sa mga ganitong klaseng pagsubok. Pero kung merong purpose yung pain na pinagdadaanan natin, why not, di ba? Yun ang kaibahan ng mga tao na may Kristo sa buhay nila compared dun sa mga tao na walang Kristo sa buhay nila. Kasi yung ibang mga tao, regardless kung believer man yan or unbeliever, or sabihin natin yung mga unbeliever, syempre hindi rin sila excuse na makakaranas sila ng mga pain, ng mga hardship, ng mga difficulties. But the difference, kung tayo man ay makaranas nung dinaranas nila, meron po itong purpose. Meron po itong great purpose. At during dun sa pain or struggles or mga trials sa pinagdadaanan natin, ang pinaka-main difference is meron tayong Diyos na tagapagligtas na sasama sa atin, mga kapatid, during those hardships. Amen po ba, mga kapatid? Meron po tayong Diyos na masusumbungan, na maihingihan ng tulong.
pwede nating ipanalangin or wag nating ipanalangin na, Lord, alisin niyo po sa akin itong mga testing na to, or alisin niyo po sa akin, Panginoon, yung mga ganitong pain. Alisin niyo po sa akin itong mga ganitong trials. Wag po nating ipanalangin na ganon. Ang ipanalangin po natin, dahil sabi nga po dun sa ating nabasa, consider it pure joy, kasi merong purpose. So, pag dumating na yung time na kailangan nating harapin, sabihin na lang natin sa Panginoon, Panginoon, willing po akong harapin itong mga pagsubok na ito. Samahan nyo na lang po ako. Amen po ba, mga kapatid? So kung ano man yung mga pinagdadaanan na natin, feeling natin, tayo ang laging inaatake or maliit or malaking problema man yan, sabay-sabay o isa-isa, lagi nating ilalagay sa ating mindset na we need to pursue it. We need to continue. We need to push forward. Huwag po nating maging option na magpapahinga muna ako kasi naglilingkod naman ako sa Panginoon. Nakita na naman ni Lord na ano ako eh. Kaya lang may pinagdadaanan kasi ako ngayon. Kaya medyo muna ako, pahinga muna ako. Hindi muna ako attend sa or sa ganito, ganyan. Kasi alam niyo mga kapatid kung bakit? Dapat lalo tayong magsumigasig at lalo tayong mag-push through sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil dyan tayo tinitignan ng Panginoon. Siyempre, madali sa ating maglingkod, mga kapatid, kapag wala tayong pressure, pag walang mga pain, pag walang mga pagsubok, pag yung schedule natin sobrang luwag, pag yung schedule natin akmang-akma dun sa mga gawain ng Panginoon, walang pressure, napakadaling maglingkod sa Panginoon eh. Na-appreciate naman yun ng Panginoon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, what God appreciates more is if sobrang hirap ng pinagdaraanan mo ngayon, nag-away kayo ng asawa mo, or hindi maganda yung relasyon nyo ng magulang mo, or hindi maganda yung relasyon nyo ng kapitbahay nyo, may guilt feelings ka. Pero beside those kind of situation, mas pinipili mo na attend pa rin ako. Maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Kahit sobrang lakas ng ulan at sinabi mo, Panginoon, na kaming mga anak mo ay mga ilaw at asin sa sanlibutan. Maglilingkod pa rin ako. Yung iba ginagawang dahilan eh. Pastor, sabi niyo po, kami po ay mga ilaw at asin sa sanlibutan. Pag malakas po yung ulan, pag naulanan yung ilaw, mamamatay. Kaya sa bahay na lang po ako. Or kami po ang mga asin sa sanlibutan, umuulan. Pastor, pag naulanan ako, matutunaw ako, sa bahay na lang ako. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Jano, kahit siya ay galing pa sa Cavite, nakahabol upang sumamba sa atin Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yun po ang sinasabi dito sa mga salita ng Panginoon, na yan ang mas lalong na-appreciate ng Panginoon. Na even though you have battles, personal battles, meron kayong mga pinagdaraanan na hindi maiintindihan ng mga taong nakapaligid sa inyo, pero ang relationship natin sa Panginoon, it's between our God and our self. Meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating pinagdadaanan. So mas blessed, mga kapatid, yung mga tao o yung mga anak ng Panginoon na despite of their battles, despite of their struggles, patuloy na nagpo-push through na maglingkod sa ating Panginoon. Ako mga kapatid, hindi ko naman po kasi ayoko naman po ding itaas yung sarili ko. Ang gusto ko po ang maitaas lagi ang ating Panginoon. More of Him, less of me. May mga time, mga kapatid, na gusto kong sabihin sa asawa ko na wag na muna tayong umattend ngayon kasi ang layo ng simbahan. Biruin mo, galing pa kami sa Quezon City. Tapos pag nagmumotor ako, inaano ko sa dashboard ko kung ilang kilometers from here going to our place and from our place going here, 38 kilometers. So mga kapatid, balikan pa yun. So most probably nasa 70 plus kilometers yung balikan. Sa mahal na ng gasolina ngayon, sa sobrang traffic, minsan umuulan pa, maulan, maarawan kami. Minsan gusto kong sabihin, alam naman ng Panginoon kung anong laman ng puso ko pero iba yung pakiramdam iba yung joy na mararamdaman mo kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Lalo na kapag meron kang mga kapatiran, naiisa kayo ng layunin na mapapurihan ng ating Diyos na buhay. Yan si Pastor RC, mas malayo sa amin yan. Mas malaki ang gasolina, naka 4 wheels pa yan. Kaya minsan nakikiangkas na lang kami sa kanya.
Yan, si Ate Jai, may trabaho pa yan. Dati, working student pa yan. Tapos ngayon, na-absorb na siya ng company na pinagtatrabahuhan niya. Tapos supposed to be, dahil pa siya, dalaga pa siya, i-spend niyo na lang yung oras at panahon niya dun sa mga katrabaho niya o dun sa mag-happy-happy sila. Pero, pagka ganyan yung mga kasama mo na mas pinipili na maglingkod sa Panginoon, lalo tayong may encourage, lalo tayong magkakaroon ng motivation na pumunta sa gawain ng Panginoon kapag kakasama natin yung mga kapatiran yan. Si Ate Alona, sila Ate Jake nung una. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, si Kuya Jake at saka si Ate, hindi, alam na ni Kuya Jake. Na nung mga una, kasi nung bagong pa lang yung church, mga 1 or 2 months pa lang, marami kami ditong yung uma-attend dito na tapos unang attend, tapos sa susunod wala na, hindi na a-attend. Kaya nung pagdating nila Kuya Jake at saka nila Ate Alona, baka they are also one of the people na ganun yung Pero nakaka-bless yung buhay ni Kuya Jake at saka ni Ate Alona kasi hindi lang yun yung unang linggo na nakita namin sila, kundi yun ay umpisa pa lamang ng paglilingkod nila or na makakasama natin sila hanggang sa pagbalik ng Panginoon. At hindi lang yun, may bonus pa. Sinama pa ni Kuya Jake yung kanilang mga kamag-anak, mga relatives, pati si mother. So, biruin mo yan mga kapatid. Si Kuya Jake, laging kinukwento ni Ate Alona na yung asawa ko kasi dati hindi ako pinapayagan na sobrang tagal ako sa church. Minsan pag may mga gawain, unahin mo munang alagaan yung mga yung mga anak mo or Pero nung nagpaalam daw si Ate Alona na na may parang family gathering tapos mako-compromise yung pagpa-practice sa church at saka yung church service, nagulat daw si Ate Alona kasi sabi daw ni Kuya Jake, huwag ka nang pumunta dyan, unahin natin ang Panginoon. Biruin mo yan. Let's say amen and hallelujah to the Lord. So sabi ni Ate Alona, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kung malulungkot ba ako na hindi ako nakasama dun sa family gathering or matutuwa ako kasi dun ko mismo sa asawa ko na naririnig ng gagaling na mas unahin yung gawain ng Panginoon. Samantalang dati, totally different. So purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat. Sa totoo nga po yung last preaching ni Pastor Boy, na nasabi niya na ang bawat isa ay nagsisilbing kalakasan ng bawat isa. Dahil minsan, hindi man natin aminin, maging totoo tayo sa mga sarili natin. Minsan, pagka meron tayong kapatiran na hindi nakikita dito, minsan, di ba parang kulang, nakakalungkot. Pero pag kumpleto tayo, kahit walang kainan, kasi first Sunday lang yung may kainan, pero pag kumpleto tayo, grabe yung saya na nararamdaman natin sa mga puso natin pag kumpleto tayo. Amen po ba? Amen. So, yun po yung sinasabi ng mga salita ng Panginoon ngayon na dapat kahit may mga pinagdaraanan tayong hardship, pain, difficulties, ay patuloy po tayong mag-pursue. Nang sa gayon, yung olive tree, magkaroon ng olive fruit at yung olive fruit pag na-press, ito po ay magiging oil at yun po yung dapat na ma-produce po sa atin kung ano po yung gustong i-produce ng Panginoon sa buhay natin. So, yun po yung kaibahan mga kapatid ng merong Kristo sa buhay, no? Na kahit po tayo ay nakakaranas ng mga problema, ng mga pain, trials, hardship, alam po natin na merong purpose behind those pain. So sabi po dito, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8, sabi dito, ito po, ang verse na to ay sinabi po ni Apostle Paul nung sila po ay nakakaranas ng constant pressure every side dun sa Corinthians. No? Sabi niya po dito, we are pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Parang yung bridge dun sa kantang Yes Lord, Yes Lord, Yes, Yes Lord. Sabi dun, we are pressed, but not crushed. Persecuted, not abandoned. Struck down, but not destroyed. And we are blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy's gonna be my
strength. Then, chorus na, yes, Lord, yes, Lord. So, napaka-ganda pong namnamin ng mga salita ng Panginoon. Although tayo ay pinipressed, alam naman natin yung reason bakit kailangan ng pressure, bakit kailangan nating ma-pressed. Pero kahit pinipressed tayo, we are not crushed. Yun yung kaibahan natin sa ibang mga hindi nakakilala sa Panginoon. Sila pag naka-experience ng pressure, feeling nila crushed na sila. Feeling nila, ano na sila, wala na. So, nauuwi sa suicide. Nauuwi sa mga hindi magagandang pangyayari. Naka-crushed. Dahil prenes, na-crushed. Pero tayong mga Kristiyano, kahit tayo ma-pressed, hindi tayo madudurog, hindi tayo maka-crush. Yan yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi dito, we are pressed but not persecuted but not abandoned. So, mga kapatid, kahit po tayo i-persecute ng minsan, okay lang kung ibang tao yung mag-persecute sa atin eh. Yung ibang yung mga ibang social media influencer, minsan bingi na sila kahit marami silang basher kasi sino ba sila? Hindi naman nila ako kilala, wala naman silang bearing sa buhay ko. Pero mga kapatid, minsan yung sarili nating mga kadugo, sarili nating mga kamag-anak, sarili nating mga kaibigan, yung mga taong malalapit sa atin dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, sila pa yung nagpe-persecute sa atin. Masakit yun sa puso bilang human being. Pero sabi dito sa mga salita ng Diyos, persecuted but not abandoned. So kahit sino man ang mag-persecute sa atin, regardless kung malapit man yan na kamag-anak natin, asawa man yan natin, na hindi nakakilala sa Panginoon, or kung sino mga malalapit na tao, wag po tayong mag-alala kasi ang Panginoon ay hindi tayo i-abandon. Isang lapit lang natin sa Panginoon, isang tawag lang natin sa Panginoon, nandyan kaagad siya upang tayo ay tugunan sa ating mga pangangailangan. Sabi dito, struck down but not destroyed. Katulad mga kapatid ni FPJ. Ang daming beses na bumabagsak ni FPJ. Alam niyo po ba yung lolo ko? Paborito niya yung mga pelikula ni FPJ. Sinasama niya pa yung mga ibang mga kaibigan ng lolo ko pag manunood ng FPJ. Paulit-ulit yun dati, yung BCD namin na puro FPJ lang yung pinapalabas. Minsan, nagtatalo-talo pa sila eh. Kahit ilang beses na nilang napanood, nagtatalo-talo pa sila kung mamamatay daw ba si FPJ dun sa pelikula o hindi. Laging sinasabi ng lolo ko, hindi mamamatay yan. Kasi siya yung bida, magpapabugbog lang yan sa una. So yun, minsan nai-struck down pero hindi na nadi-destroy. Kasi si FPJ, ang maganda sa kanya, nagpapabugbog muna sa una eh. Pak, pinagsasasapak-sapak ni Paquito Diaz. Minsan yung combo ni FPJ na kukombuhin niyang ganon. Tapos, yung sasampalin ng 2 beses. Tapos nagtataka ako dun mga kapatid, yung after combohin na ganon, yung ililipat niya pang ganon sa isang pwesto. Sabi ko, ano kayang purpose nun? Tapos bubugbugin niya ulit. Pero yun yung mga napapanood ko. Pero kahit mabugbog si FPJ, kahit bumagsak siya, alam niyo ba yung kung ano yung nakakapagpalakas kay FPJ? Kasi minsan si FPJ bagsak na eh. Talagang talong-talo na. Alam niyo po ba yung mga pormahan ni FPJ na kahit mainit na mainit, laging naka-jacket, tiis pogi. Kahit nakabagsak na si FPJ, pero ano yung makikita niyo dun sa movie? Biglang may magpi-play na soft music, yung kung wala ka nang maintindihan. Tapos may magpa-flashback sa kanya ng mga yung mga memories ng mga mahal niya sa buhay, yung asawa niya, yung anak niya. Tapos pag naalala niya yung mga happy memories, bigla siyang magkakaroon ng panibagong lakas. Tapos pag nagkaroon siya ng panibagong lakas, biglang isang sapak niya lang kay Paquito Diaz, siya na naman yung panalo. Minsan ganun po tayo sa ating mga buhay kapatid. Minsan pag nadadapa tayo, minsan iniisip natin na sumuko na lang tayo, pero yan po ang gawin natin katulad ni FPJ. Pag siya po ay nakabagsak, ang lagi po nating isipin, kung si FPJ iniisip niya yung mga yung asawa niya, yung anak niya, o yung mga happy memories nila, ang isipin po natin yung mga pangako sa atin ng Panginoon na kahit man nakakaranas ka ng pagsubok, kahit man nakakaranas ka ng paghihirap, pain, sufferings, nandito pa rin ako dahil meron akong gagawin sa'yo upang ikaw ay mas lalong mag-advance sa purpose niya. So yun ang isipin natin, at pag yun ang lagi nating inisip, yun ang yung naging motivation natin, lagi tayong may panibagong lakas, lagi tayong may panibagong inspirasyon para magpatuloy. Amen po ba mga kapatid?
Amen. So effective pala yung FPJ. Lahat niya na lahat. Ayan, sa mainit na kape. Yan yung isa sa mga napapanood ko kay FPJ dati. So, yun po mga kapatid ang kagandahan sa ating pagpapatuloy. So, sabi din po dito mga kapatid, may pa rin po ako kasi old school po ako. Kahit po may na. Okay, so balik po tayo dun sa main text natin dun sa sa James 1 verse 2. So sabi po dun, we need to always remember for you to know that when your faith is being tested, yung endurance po natin ay lalong lumalago if there is trouble. Always consider that as pure joy. Kasi mga kapatid, paano po ba natin mapapalakas yung ating pananampalataya? Paano po ba natin mapapalakas yung ating endurance? Paano po natin mapapalakas yung ating perseverance? Sa tingin niyo po ba, mapapalakas po natin yung mga bagay na yan kung tayo po ay nakaupo lamang po sa ating mga comfort zone? Mga kapatid, hindi. Kaya magtaka po tayo na kung habang po tayo naglilingkod sa Panginoon, laging smooth sailing lang lahat. Naglilingkod ako sa Panginoon. Yung asawa ko, ang ganda ng trabaho sa abroad, walang gera. Laging kompleto yung padala, may bonus pa. Sa tingin niyo po ba lalong lalakas yung pananampalataya natin doon kasi smooth sailing lang lahat eh. Pero ang ginawa ng Panginoon, nagkaroon ng trouble doon sa bansang pinagtatrabahuhan ng mahal mo sa buhay. Tapos minsan nadidelay yung padala. Pero continuous ka pa rin sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sa tingin mo, mapapalakas doon yung pananampalataya mo o hindi? Yan ang purpose kung bakit tayo pinapadaan sa mga struggle sa buhay. Kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, tapos dun sa lugar na tinutuluyan mo, yung mga anak mo, lahat peaceful, nagkakasundo. Kayo na mga kapitbahay nyo, nagkakasundo. Walang nagiging resistance para makapunta ka sa church. So sobrang chill lang. Sobrang maglilingkod ako sa Panginoon kasi walang hadlang, kaya ang sarap. Pero biglang nagbago. Yung mga mahal mo sa buhay, nag-away-away, naapektuhan yung mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, naku, hindi pala ako makakasimba kasi nag-away yung pamilya ko o kaya may nangyaring problema. Sa tingin niyo, mapapalakas nun yung faith natin, mga kapatid? Hindi. Pero kung ang ginawa natin, kahit magkagulo kayo dyan, kahit anong mangyari dyan, alam ko na sinusubok lang ako ng Panginoon at pagka nalagpasan ko to, napagtagumpayan ko to, alam ko lahat yan ay maayos. Magpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Pupunta pa rin ako sa lahat ng gawain ng Panginoon. Sa tingin niyo, mapapalakas natin yung pananampalataya natin? Hindi. Amen. Nakikita ng Panginoon o hindi? Nakikita. So sabi dito sa mga salita ng Panginoon na every hardship, every struggle, kung tayo ay patuloy na magpupursue sa Panginoon, lahat po yan ay nakikita ng Panginoon at yan po ay may reward. Mga kapatid, lahat po yan may reward. Hindi po tayo nagpapagal na magpagamit sa Panginoon dahil lang po sa wala. Lahat po yan ay may reward. Amen po ba? Amen. So, because of those testings na na-experience natin sa buhay natin, yung tolerance natin lalong lalakas. So, for example, na-experience mo na yung ganitong mga problema, next time na mangyari yan ulit sa'yo, alam mo na kung anong gagawin, malakas na yung tolerance mo, magiging testimony mo yan. Moving forward, na ito, na-experience ko to, pero kahit ganito yung experience ko, ako ay nagpatuloy pa rin sa Panginoon, mas lalo kang magiging anointed. Dahil maganda yung patatuo mo, hindi ikaw yung parang latang walang laman, yung salita ka ng salita, tapos wala nang mang laman. Bakit walang laman? Kasi hindi mo naman na-experience yun eh. Madali mong sabihin yung isang bagay kung hindi mo na experience. Pero magiging anointed ka, magiging malaman yung sinasabi mo. Kung yung sinasabi mo, based dun sa personal experience na na-experience mo sa buhay mo. Amen po ba mga kapatid? Lalong lalakas ang ating tolerance, lalong lalakas ang ating endurance, at lalong lalakas ang ating determination kapag lagi tayong dumaranas ng mga pain, hardship, and testing na galing sa Panginoon. At mga kapatid, alam niyo po ba,
na ang Panginoon has a better plan for each and every one of us. Minsan, sa buhay natin, mga kapatid, nawala. Ay, ito. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, minsan nagtatanong tayo, no? Kasi meron tayong sariling timeline sa mga sarili natin, eh. Minsan, sa mga kabataan, sasabihin natin, that's supposed to be at the age of 25, I'm already a successful entrepreneur, or I'm already a successful like this, like that, or I am already married and have a happy family. Minsan nagsiset tayo ng mga timeline natin sa sarili natin, pero ang Panginoon always has a better plan for you. Minsan pag nadidelay, it does not necessarily mean na dinideny ka ng Panginoon. Minsan rini-redirect ka lang niya. Minsan nagbigay ka ng timeline sa sarili mo. Lord, gusto ko at the age of 25, meron na akong ganitong negosyo, meron na akong malaking bahay, meron na akong kotse, meron na akong asawa at mga anak. Kaya lang, 35 ka na, wala ka pang jowa. Sasabi mo, Panginoon, dati nung high school po ako, or nung college po ako, crush ng bayan me. Pero dahil sumunod ako sa iyo, Panginoon, 35 na, wala pa rin nanliligaw sa akin. Ha? Pero hindi natin alam na because of those reasons, sinasagip ka ng Panginoon dun sa mga distraction na pwede mong kahantungan. Katulad po mga kapatid ng mga Israelites. Sino po dito yung mga nakakakilala sa mga Israelites? So they are under 400 years of slavery sa Egypt. Tapos, ang pangako ng Panginoon sa kanila ay papalayain sila at ibibigay sa kanila yung promised land. Mga kapatid, sila po ay dumanas ng 40 years of travel. Biruin mo ilang 4 decades na nagwa-wander sa wilderness before sila makapasok dun sa promised land. Dinelay sila ng Panginoon by intention. Alam niyo po bang mga kapatid kung bakit? Or just to give you a brief overview. Yung travel po from Egypt going to Israel, it will only consume 7 days, mga kapatid, kung mag-shortcut lang sila or maglalakad lang sila by barefoot. 7 days lang, nandun na sila sa Kanaan. Bakit po sa tingin nyo umabot sila ng 40 years na nagpaikot-ikot sila sa wilderness? Dahil mga kapatid, inililigtas sila ng Panginoon sa mga kapahamakan. Kasi kung tinahak nila yung madaling daan, mga kapatid, maraming kalaban dun sa dadaanan nila. Masakir yun pag dun sila pinadaan ng Panginoon kasi galing sila sa slavery for 400 years eh. So wala silang mga trained soldiers, wala silang mga armas, wala silang mga equipment para makipagdigma. Pero kung dun sila dumaan, malamang wala nang matira kahit isang Israelite na makakapunta dun sa dahil ubos sila lahat dun sa dami ng kaaway na madadaanan nila. So ang ginawa ng Panginoon, iniiwas sila dun sa mga dangerous route na pwede nilang ikabagsak. Kaya sila nagpaikot-ikot ng 40 years dun sa wilderness kasi prepare din ng Panginoon yung mga puso nila. Biruin mo sa dami ng miracles na pinakita sa kanila ng Panginoon, pati yung paghati ng dagat, tsaka yung natandaan nyo dati yung alamat ng pinakita lahat sa kanila ng Panginoon. Pero yung iba nagda-doubt pa rin, yung iba wala pa rin tinding faith. Kaya sila pinaikot-ikot ng matagal. Sa ating mga buhay, kung papadaanin tayo ng Panginoon sa shortcut, baka mamaya, sa kagustuhan mo, kung hindi mo sinunod yung kalooban ng Panginoon, sa kagustuhan mong ma-fulfill yung own timeline mo sa buhay mo na 25 pa lang, may asawa ka na, baka napunta ka sa tambay.
baka napunta ka sa taong walang takot sa Panginoon, or baka mamaya yung mga taong walang pagpipigil sa sarili na kapag hindi nagkasundo, may mga hindi magandang gagawin, malay mo, iniiwas ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. So, mga kapatid, yan po ang lagi nating tatandaan na kapag po meron mga panalangin tayo na dinelay ang Panginoon, hindi po ibig sabihin yan na hindi po tayo pinapakinggan ng Panginoon. So, moving forward, alam ko po gutom na ang lahat, bibilisan ko na lang po. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. So yan nga po yung ibig sabihin ng Panginoon na kahit po anong pagsubok ang maranasan natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, wag po tayong madi-discourage. Lagi po nating tatandaan ito, mga kapatid. It's one thing to say that you are in pain. So isang bagay po yun na sabihin natin na tayo po ay in pain. But it's another thing to say that I am in pain for a reason. So mga kapatid, bulay-bulayin po natin yung praise po na yon. So sa atin minsan nakakaranas tayo ng pain, that's normal. Pero it's totally different thing kung alam po natin na tayo ay nakakaranas ng pain for a reason, especially if it's for a good reason. Alam niyo po ba kung bakit magbibigay po ako ng isang example po sa inyo? Kasi yung mga pain po na nararamdaman natin, magbabari po yan kung ano po yung magiging reaksyon natin bilang tao. Depende kung ano yung dahilan. So kung maganda yung kadahilanan kung bakit tayo dumaranas ng pain, mas mas matapang tayong harapin yung pain kasi alam natin na maganda yung kahihinatnan or maganda yung dahilan. Pero kung in pain tayo, tapos hindi naman natin alam kung may purpose ba yun o wala, that's totally a different thing. So for example, ayan, kunyari si Kuya Jake, example natin si Kuya Jake. Kunyari si Kuya Jake, ang sarap ay galing siya sa mahabang araw na pagtatrabaho, tapos pagod na pagod siya pag uwi sa bahay. Pag uwi sa bahay, nakatulog si Kuya Jake. Tulog na tulog si Kuya Jake, mahimbing. Tapos biglang sinampal siya ng panganay nila. Fuck! Pagsampal kay Kuya Jake, aray! Sasabihin ko niya, aray, ba't mo ako sinampal? Kung yung reason ng anak niya, sasabihin niya, Dad, kaya po kita sinampal kasi kailangan niyo pong gumising dahil tumama po kayo sa loto. Yung pain na yon, dahil yun yung reason, sa tingin mo, anong mararamdaman ni Kuya Jake? Magagalit siya o matutuwa? Matutuwa kahit nasampal siya, kahit nasaktan siya, pero dahil maganda yung reason kung bakit siya sinampal, matutuwa siya kasi yun yung reason may magandang reason. Pero kung nung sinampal si Kuya Jake, fuck! Aray! Gumala si Kuya Jake. Tapos tinanong niya, ba't mo sinampal? It's a prank! Siguro sasabihin mo, lagariin kita niya. So yun po yung kaibahan ng pain with purpose compared dun sa pain na walang purpose. Sa ating mga magulang, mga kapatid, sino po dito yung mga magulang na? Hindi po yung magulang sa mga yung mga aktibidades, yung may mga anak na po dito. Ayan, kilala naman po natin kung sino yan, si Pastor Archie. Yan, maraming anak yan. Kasi mapagmahal yan si Pastor eh. So kung ikaw magulang ka, si Daddy mapagmahal din yan. Ngayon, kung magulang ka, tapos yung anak mo, dadalahin mo sa center para bakunahan. Minsan, papaliguan mo pa yan, ipapabanguhan mo pa yan, ipe-prepare mo pa yan. Pero alam nyo naman, nasasaktan lang yung anak nyo. Babakunahan, minsan kayo pa yung nagpapata, okay lang yan, okay. Gaganon ka pa. Kahit alam mo na masasaktan, pero yung purpose ng sakit na pagdaraanan ng anak mo, may magandang reason, sa tingin mo, ipupurso mo pa rin na masaktan siya o hindi? Yes, kasi that is for his own sake, for his own good, para hindi siya tablan ng mga sakit. So yun po yung isang example. Isa pang example, sino po dito yung mga nag-gym? Ayan, purihin ang Panginoon. Dito maraming makakarelate dito. Yung mga nag-gym,
Yan, kunyari nagkayayaan kayo ng mga ng mga kaibigan mo. Tara, mag-gym tayo. Tapos, alam nyo naman na kapag nag-gym kayo, magbubuhat kayo, mapapagod kayo. Or minsan, nagbuhat na kayo, napagod kayo pa yung nagbayad, imbis na kayo yung bayaran kasi may binuhat kayo, pero kayo pa yung magbabayad. And then after that, alam nyo kinabukasan nasasakit yung katawan nyo. 'Di ba? Pero bakit marami pa rin nag-gym kahit alam nila na masakit? Okay, because that is for a good reason. For health purposes, para gumanda yung body build mo, para maging malakas yung immunity mo sa mga sakit. So, yun po, mas masarap pagdaanan yung pain pag alam po natin na merong good purpose. So, lagi po nating i-consider it as pure joy. Pure joy kung tayo po ay dumadaan sa mga problema kasi alam po natin that there will be a reason why ka dumadaan dun sa mga pagsubok. At saka, ang napapansin ko sa mga anak ng Panginoon, kahit anong pagsubok, kahit anong pressing yung dumaan, pressed but not crushed, pa rin nag-glow pa rin Katulad ng example ko, total maganda yung partnership ni Ate Alona at saka ni Kuya Jake. Nabibless ako sa kanila kasi laging pinagmamalaki ni Ate Alona si Kuya Jake at saka na-inspire ako sa pagsasama nila. Example ko rin yung yung asawa ko. Sister Janine, tayo ka nga. Sister Janine. Tayo ka. Tas kaway ka dun sa camera. Ayan. Hindi, ayan. Tayo ka lang. Mga kapatid, kung titignan po natin si Sister Janine, sa tingin niyo po ba dumaan po yan sa sa mga maraming problema, maraming pagsubok? Oh, yan yung sagot na gusto kong marinig. Sabi ni may reward ka Sister Rejoice. Kahit kasi dumaan siya sa maraming pagsubok, isa na ako doon kasi sobrang pasaway ko before. Pero nanatili po siya nag-press hard to continue na ipanalangin yung mga problema natin. She is being pressed every side, sabi nga dito ni Apostle Paul. Pero tignan nyo, even though she's pressed, she is not crushed. Sa tingin nyo, yes, sa tingin nyo po ba si Sister Janine nasa 33 years old na? Mukhang 16 lang Sino po ditong naniniwalang mas matanda pa po ako sa kanya? Amen. Joke lang po. Joke lang po. So, yan po yung nagagawa ng pain with reason at kasama natin ang Panginoon. Kahit tayo ma-pressed, kasi yung ibang mga tao, kung dumaan sa ganong klaseng pagsubok na pinagdaanan ni Sister Janine, baka yung eye bag nun hanggang dito na sa collarbone nun Pero dahil po tayo ay may Panginoon at alam po natin na yung mga pain, yung mga struggle, yung mga testing ay may reason, we can consider it as pure joy. Amen po ba mga kapatid? At dito po tayo magtatapos mga kapatid, hindi ko na po pahabain. Gusto ko pong buksan po natin or kahit basahin nyo na lang po dun sa bahay. Or before po tayo dumating dito, kagabi pinagbubulay-bulayan ko yung ko. Kasi pagka every time na maa-assign ako ni Pastor to share the Word of God, iniisip ko Sabi ko, ano ba yung mga karakteristik or yung mga trait ng isang good preacher para ma-catch up mo yung attention ng mga listener? Kasi may mga kanya-kanyang strategy bawat preacher or bawat nagmemensahe ng salita ng Panginoon. Sa akin, ayokong maging I don't want to be the smartest person dito sa room kasi pagka gusto ko yung kung ano yung sinasabi ko, yun yung tama, ito yung dapat gawin. Pero maraming mag-argue sa akin kasi mas maraming experienced na sa akin dito. Paano mo nasasabing maging masaya even though you have struggles or pain or hindi mo naman na-experience yan. Kami na-experience namin yan. Kaya utoy, wag kang basta-basta nagsasalita ng ganyan. So, dahil po ba may mga ganong klaseng tao na makakarinig sa akin, ibababa ko na lang yung standard or i-compromise ko na lang kung ano yung sasabihin ko? Dapat ba ang good preacher ba kailangan
dapat well-versed ka dun sa sinishare mo? O dapat ba nakakatawa ka? O dapat ba ang dapat mong sinasabi ay yung mga maganda sa pandinig ng mga nakikinig sa'yo para matuwa sila sa'yo? Yun ba ang dapat? Kailangan ba yung bawat grammar mo, kailangan yung mga diction mo, kailangan maganda para walang manita sa'yo? Dapat ba ganon? Pero ang na-realize ko, sabi ko kahit siguro hindi maganda yung yung marinig nung mga makikinig sa akin, basta ang i-share ko sa mga kapatiran sa mga anak ng Panginoon yung totoo, yun ang mas effective kasi aanuhin mo kung napakagaling mong magpatawa. Aanuhin pa kung lahat ng sinasabi mo ang ganda sa pandinig ng mga tao pero hindi naman totoo. Mas pipiliin ko pa na magsalita minsan ng medyo masakit pero alam ko na totoo kasi sabi nga sa kasabihan, the truth hurts but the truth shall set you free. Yan ang na-realize ko. Sabi ko sa sarili ko, since na ginagamit na ako ng Panginoon to preach His Word, kailangan kung ano yung sinasabi ko, yun din yung makita nila sa akin. Kaya napaka-challenging din sa akin ito kasi ako bilang tao, nakita nyo naman yung appearance ko, parang easy go lucky. Pero ang gusto kong mangyari sa buhay ko is kung ano yung mga salita ng Panginoon na i-impart sa akin ng Panginoon at ipipreach ko, gusto ko yun din yung makikita ng mga tao at makikita ng Panginoon sa buhay ko. Kaya sinasabi ko sa asawa ko, pagka naka-experience tayo ng mga ganitong klaseng pagsubok, let's consider it as pure joy. Minsan, kaya masakit sa atin yung katotohanan kasi minsan nabulag tayo dun sa mga ibang pinapaniwalaan natin na although alam natin na mali, pero pinapaniwala natin sa sarili natin na, ay, maiintindihan naman ako ni Lord eh. Ay, kasama ko naman ang Panginoon. Oo, kasama natin ang Panginoon. Pero ang Panginoon, it's good na kasama natin ang Panginoon, pero ang Panginoon, ang gusto niya, ang mas better para sa atin. Or hindi lang mas better, ang best para sa atin. Kung tayo, nagsettle na tayo na, this is already good for me. This is already better for me. But God wants for us is the best. Not just good, not just better, but the best. So wag po tayong magsisettle for less dahil ang Panginoon, ang gusto niya po sa atin lagi ay yung best for us. At yung mga pinagdaraanan nating mga pagsubok, mga trials, mga pain, lagi po nating tatandaan, mga stages lang po sa buhay natin. Alam niyo po yung stages? Sino po dito yung naglalaro ng Super Mario? Or naglalaro ng mga video games? Ayan, alam nila na yung isang certain stage sa video game, hindi ka naman mamamalagi doon, hindi ka permanent na in pain, hindi ka permanent na in trials, hindi ka lagi permanent na in troubles. Once na napagtagumpayan mo yan, you are going to move up to the next stage. From glory to glory. Hindi po tayo mananatili sa isang stage lang. Kaya sa akin pong pagtatapos, I also encourage you na basahin po yung Genesis chapter 35. Magandang love triangle eh. Sino po dito nakakilala kay Jacob? Yan, si Jacob, meron po siyang 2 asawa. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi na po applicable yun. Dapat po isa lang po yung asawa natin. Which is si Leah and Rachel. So dito tayo magpo-focus dun sa pangalawa niyang asawa na si Rachel, no? So sabi dito sa verse 18, si Rachel daw, buntis. Tapos nung mga anak na si Rachel dun sa kanyang buso, bali may 2 anak si Jacob kay Rachel. Yung una, si Joseph, yung the dreamer, at yung pangalawa, itong ipapanganak niya ngayon, ito yung bunsong anak. So ngayon, nung mga anak na si Rachel, by the way, sa panganganak ni Rachel dito sa bunsong anak niya, namatay po siya eventually, no? Kasi nahirapan talaga siya sa labor dun sa anak niyang bunso. So nung sinabi nung kumadrona, sabi niya kay Rachel, rejoice because you have another son. Pero dahil nga po dun sa pain, dahil dun sa agony na na-experience ni Rachel, hindi siya natuwa, hindi siya nag-rejoice, although sinabi nung kumadrona na rejoice, you have another son.
Pero ano ang sinabi ni Rachel dahil she is in pain, she is in agony? Sabi niya, you call that son and name him Benoni. Ano po ibig sabihin ng Benoni? Son of sorrow. So yun ang gustong ipangalan niya dun sa anak niya. It's because since she experienced pain, she experienced agony, yun yung naipangalan niya sa anak niya, Benoni, which means son of sorrow. So napaka-negative, no? But nandoon si Jacob nung mga time na yon. Sabi ni Jacob, no. Hindi dapat Benoni ang pangalan niya. Let's call him Benjamin. That means son of the right hand. So dito po tayo magtatapos mga kapatid. Sabi nga po natin sa mga natalakay natin kanina na yung bawat pinagdadaanan natin sa buhay, regardless kung happy experience man yan or experiencing pain, struggles, difficulties, testing, trials, lahat po yan ay stage lang ng buhay natin. Most of us, lalo na sa ating mga Pilipino, no, we used to use names dun sa mga pinagdaanan natin sa buhay. So for example, meron akong kaklase dati na talagang napakahina niya sa klase. Tuwing tatanungin siya ng teacher, lagi siyang walang maisagot. So pinangalanan niya na yung sarili niya na bobo ako. Tawagin niyo na lang akong bobo. O kaya merong isa akong swimmer na mabagal siyang lumangoy. Tawagin niyo akong slow. Kasi mabagal nga siyang lumangoy. We tend to name ourselves based dun sa mga na-experience natin, mga failures natin, mga struggles natin. Pero ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, huwag po tayong mananatili because those stages are only temporary. Wala pong permanent sa mundo. So kung sa isang stage ng buhay mo, nagkamali ka, regardless sa pagpili ng asawa mo, regardless sa mga desisyon mo sa buhay, regardless kung paano mo ititake yung ganitong klaseng problema, huwag po tayong mananatili doon. Huwag po tayong magdudwell doon sa mga mistake na nagawa natin sa buhay natin. Because those are only stages of life. What we need to focus on is to pursue. Kasi pag nag-pursue po tayo, meron po tayong reward na galing sa Panginoon. Meron po tayong crown of glory. Sabi po dito sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Mga kapatid, pag tayo po pala ay nag-persevere at na-fulfill natin yung greatest purpose ng Panginoon sa buhay natin, meron po tayong crown. Regardless kung ano man yung crown na yan, regardless it's blessing, prosperity, lahat ng mga mabubuting bagay mangyayari sa atin, we still need to pursue para makamit natin itong crown dahil ang Diyos ang nangako sa atin yan. Sa tingin nyo ba kung nangako sa atin ang Diyos, may capability siya na to pa rin, hindi katulad ng mga politiko, DDS man yan o Baby M. Minsan hindi natutupad yung pangako. Pero ang Panginoon ang nangako Ang Panginoon ang nangako that we will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So mga kapatid, even though maka-experience tayo ng mga difficulties, pain, trials, hardships sa buhay natin, we still need to pursue katulad ni FPJ na naalala niyo yung mga promises ng Panginoon, nagkaroon siya ng panibagong lakas at huwag po tayong panghihinaan ng loob dahil lahat po ng na-experience na pain trials natin na yan, meron po yung kalakip na reward which is the crown of life that God has promised to us. Amen po ba mga kapatid? So sa oras na ito, tayo po ang lahat ay lumagay sa diwa ng pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, tunay nga po, Father God, na napakasarap, Father God, namnamin ng inyong mga salita. Maraming salamat po, Father God, na even though kami po ay nakakaranas ng mga trials, pain, hardship, and testing, Father God, we know and we do believe, Father God, na meron pong reason behind all of those dahil mahal ka nga po namin, Lord God. We pray, Lord God, na sa bawat isa na kami po ay bibigyan niyo, Father God, ng
persevering heart, Lord God, that whatever trials, whatever pain, whatever testings that we may face in our daily life, we are going to choose to still continue to pursue you, Lord God, para po makamit po namin ang crown of life that you have promised to us. Maraming salamat po, Father God, sa inyong mga salita. Ipinapanalangin ko rin po na ang bawat isa sa amin dito, Father God, ay nahipo, na-encourage at na-bless, Father God, sa inyong mga salita. Maraming salamat po. Patuloy nyo nga po kaming samahan, Father God, sa pagpapatuloy po ng aming gawain, Lord God, maging sa aming pag-uwi, Panginoon. Ito po ay aming namnamin, bulay-bulayin every time we experience those kind of situation. Maraming salamat, Lord God. This all we pray and ask. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. What a wonderful message from our brother JM. Galing po sa ating Panginoon, no? Let us have a persevering and enduring heart na sa panahon na tinetest ang ating faith ay manatili tayong rooted sa ating, let us be rooted and built up in Him and establish our faith. No? Sabi nga ni Apostle Paul, give thanks in all circumstances in 1 Thessalonians 5:18. In every season, if we are in pain, if we are struggling much, if we are in sorrow, if we are facing too much hardships, let us just remain thankful dun sa mga simpleng blessings na binibigay ni Lord for us to keep pushing or to endure, to preserve, para yung path, napakaliit na path na sinusundan natin ay hindi tayo sa Tagalog, hindi tayo lumihis ng daan. Kundi kahit sobrang narrow ng path papunta kay Jesus, papunta dun sa light, eh hindi tayo mapaisip na, Lord, sa sobrang overwhelming nito, ayoko na. Huwag tayong susuko. Let us be rooted in faith. Test lang yon ni Lord sa ating mga kanyang mga anak. Let us be victorious. Sa laging sinasabi nga ni Pastora, let us be victorious for we are sons and daughters of God. Now, brothers and sisters, ngayon naman po ay dumako tayo sa ating communion. Inaanyayahan ko po ang mga kapatid natin na magsiserve nito. Atin po munang ipag-pray, no? Ang ating Santa Cena. Before natin i-distribute. May I request our beloved pastor, senior pastor, Boy Lontayaw, to pray for our communion. Amen. Pag-pray po natin ang Santa Cena. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos na aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa oras nito sa napakagandang mensahe mo, Panginoon. Sa amin ng mga anak mo, Panginoon, meron ka pong malaking reward kung kami po ay dumaranas ng mga pagsubok. O God, salamat po, Panginoon. Yan po ay pinakamalaking mensahe, Panginoon, ang tatanggapin po namin sa oras nito, yung Santa Cena. Tinatas po namin, Panginoon, ang tinapay, simbolo ng iyong katawan na nagkaluray-luray sa cross ng Kalbaryo. Ang kupa, Panginoon, larawan ng iyong dugo na tumigis sa cross ng Kalbaryo para kami po'y maligtas, Panginoon. Lord, gagawin po namin ito na pag-aalala po namin sa iyo muling pagbabalik. Bless each every one of us, O God, sa pagpapartik po namin, Panginoon. We pray for your divine cleansing to each every one of us. If we confess our sin, you are faithful to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness. We thank you so much, O God, in Jesus' name.
Amen. Sige po, pamahagi. Ang tinapay ng buhay, kunin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't mag-iisa. Ito ang sarap ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang sarap ng bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugo, dumaan na upang ikaw ay lumibig. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo, tungkol sa Kalbaryo ay tumigil. Pakinggan po natin ang mga salita ng Panginoon. Luke Corinthians chapter 11 verse 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Amen. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Inumin po natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ang pagpapartik po namin, Panginoon, sa oras na ito. Inaalala po namin ay yung ginawa sa krus ng Kalbaryo at ang iyong muling pagbabalik, Panginoon. Pagpapalain mo po, O God, ang iyong mga anak na nagpartik. Masaganang pagpapala, idadaloy mo po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Kristo na para sa iyo.
tayo po'y magsiupo. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Inanyayahan ko si Sister Christine para i-lead tayo sa ating offertory. Ayan po mga kapatid, isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, tayo po ay dadako po sa ating tithes and offering o sa pagbibigay po natin. Nakuha ko po itong verse po na to sa Mateo chapter 6 verse 1 to 4. Ang sabi po dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad nyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So purihin po ang salita ng Panginoon. Sabi nga po dito, no, ang tunay na kabutihan ay hindi kailangan ng tagapanood or ng audience. Sabi po ni Jesus, kapag gumawa tayo ng mabuti para mapansin o mapuri ng tao, iyon na ang reward natin. Pero kung tumutulong tayo ng tahimik at may tamang puso, ang Diyos ang nakakakita at siya ang magbibigay ng tunay na gantimpala. Ang sabi nga po dito is, do good to honor God, not to impress people. Ayan po, dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Bago po yun, pagpe-pray po muna natin. Heavenly Father, salamat po sa paalala na gumawa ng mabuti, ng may tamang puso. Tulungan mo po kaming huwag maghanap ng papuri mula sa ibang tao, Lord God. Kundi gawin ang lahat ng ito para sa iyo. Turuan mo kami maging mapagbigay, mapagpakumbaba at tapat dahil alam naming nakikita mo ang lahat ng aming ginagawa, Lord. Naway ang bawat mabuting gawa namin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. In Jesus' name we pray, Amen. Jesus Christ is
Okay, dahil na tapos naman po natin na maipag-pray ang ating offering, no? Tayo po ay dumako sa ating mga announcements. At pagkatapos po nito ay ang ating closing prayer at prayer of benediction mula kay Pastor Boy. Praise God. So, dadako po tayo sa mga announcement, mga kapatid. So, yung pong mga preacher, line up ko na po para po matagal pa malayo pa, nakapag-prepare na. So, ang ating pong pangalawa na speaker, si Pastor Archie. Saturday wala ka, pero Sunday nandito ka naman. Pastor Archie, okay. So, ang third Sunday, si Pastora Karing. Pagkatapos po ang fourth Sunday, Sister Janine, para po makapag-prepare na. So, salamat sa Panginoon, maging po mga kapatid, natapos na po yung calendar activities po natin from January to June. Magsisimulan naman po tayo ngayon from July to December. Gagawa po tayo ng mga calendar activities. Si Sister, nakagawa na po yan. Ang gagawin mo lang po ay i-print yun para pag nag-meeting tayo, alam na natin yung mga plano ng youth. So, third Saturday, magkakaroon po tayo ng meeting. Yung pong tatlong department, yung women's department, men's department, tapos worship team, para po gagawa po tayo ng calendar activities para po plansado hanggang sa December. So, mag-start po tayo 9. So, yung mga hindi man makakarating ng 9 ay humabol na lang. Na lang namin yung mga napagmitingan. At dito na po tayo niyan kakain. Tapos yung mga malayo ay dito na rin kasi magpa-practice pagkatapos ng meeting. So yan po mga kapatid ang mga dapat po malaman natin sapagkat napakahalaga mga pagmamimitingan po natin. Hindi po natin aalisin yung evangelism kasi yun po ang napakahalaga, yung pagsusuluining, yun po ang trabaho po natin. Amen po ba? Amen. So tumayo po tayong lahat mga kapatid para po sa ating pong benediksyon. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa gabing ito sa mga biyaya at pagpapala Panginoon ng mga espiritual. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit mo, Brother GM. Salamat po Panginoon sa iyong makapangyarihang mga salita Panginoon na dinala ng iyong lingkod. Pagpapalain mo po siya. Gamitin mo pa po siya, Panginoon, ng maraming bagay, Panginoon, na magamit mo po siya sa pagkayag ng iyong mga salita. Yung mga salita mo po na napakinggan po namin, dalangin po namin, na may pamuhay po namin ito sa araw-araw po naming pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. At ito po ay sinisilyohan po namin sa oras na ito. Hallelujah, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang pagkikipisan ng Banal na Espiritu. Alamat po Panginoon, gayon din po, pagpapalain mo po ang mga pagkain na aming pong pagsasalusaluhan. Pagpalain mo ito, bendisyonan na magbigay, kalakasan, kapusugan sa aming lupang katawan. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga naghanda ng mga pagkain. I-bless mo po sila. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. 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 Good evening, everyone. God bless us all. Tayo po ay mag-prepare na para sa ating salo-salo. Your light broke to my life, restored exceeding joy. Your grace flowed like the rain, and made this desert live. You have turned my mourning into dancing. You have turned my soul
Whoa.